mapaglaro ang tadhana. Pero hindi ibig sabihin ay malupit na ito. Minsan may mga bagay na nangyayari sa ating buhay na bagaman ay hindi natin nauunawaan ang dahilan. Sa dulo ay mapagtatanto nating meron palang magandang kahulugan. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang harapin ang tadhana mo? Ika nga nila, kung ano pa yung pinakasimple, siya pa ang pinakakomplikado. Ganyan ang eksaktong pakiramdam noon ng ating kabarangay na si Eric nang minsan siyang humiling sa Diyos. Nailigtas nito ang kaisa-isang babaeng pinapangarap niyang maiharap sa altar at makasama sa habang buhay. Para lamang mabigo at masaktan ng husto matapos nitong mawala at kuhanin sa kanya. Pakiramdam ni Eric ay isinumpa siya ng mundo at tinadhanang magdusa habang nag-iisa. Kaya nga hindi natin siya masisisi kung tuluyan na niyang isinara ang puso na umibig muli at kasamang inilibing ng dati niyang kasintahan ang susi nito. Ngunit paano na lamang kung sa gitna ng kanyang pagluluksa ay muling maglaro ang tadhana? Gaano kaya siya kahanda na buksan ang sarili para sa ikalawang pag-ibig? Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang pag-share ng story ko sa programa ninyo ay gusto ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang katanghalian. Kung hindi ninyo na itatanong ay avid listener po talaga ako ng Barangay Love Stories. At minsan din po akong nangarap na sumulat sa inyo. Ako po si Eric, 34 years old at nagtatrabaho bilang payroll master sa isang private company dito sa Maynila. At ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa amin ng dalawang babaeng minahal ko sa magkaibang panahon at pagkakataon. Si Leonor na dati kong kasintahan at ang unang pag-ibig, at si Sofia, ang aking pinakamamahal na asawa at kung paano niya ako iniligtas, lalo na noong mga panahong kinakailangan ko talaga ng saklolo. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa tadhana? Ako kasi ay oo. Lalo simula ng pagtagpuin kami ni Sofia. Palibhasa ay hindi rin po kasi naging maganda at ubod ng sakit ang mga pinagdaanan ko noon bago kami nagkakilala. Tapos pakiramdam ko pa ay nakatadhana na talaga akong maging mag-isa. Hindi niyo naman po ako masisisi dahil noong panahong yon, inagaw sa akin ang kamatayan ng unang babaeng minahal ko. Walang iba kung hindi si Leonor. Childhood best friend ko po si Leonor, Papa Dudut. Magkapit-bahay kami at bukod doon ay magkumari pa ang mga nanay namin. Kaya nga palagi ko rin siyang kasakasama lalo na sa tuwing pumapasok kami sa eskwela. Sa pagdaan ng panahon ay natuklasan ko na lamang na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. At hindi na lamang basta kaibigan at kababata ang turing ko kay Leonor. Kaya nga naglakas loob akong umamin sa kanya noong college graduation namin at sinabi niyang pareho po kami ng nararamdaman sa isa't isa. At sinimulan ko na po siyang ligawan. Nang maging kami ay sinasabi ko sa sarili ko na siya na nga ang babaeng pakakasalan ko pagdating ng araw. Tapos ayun nga babe, masyado kasing sip-sip yung taong yun. Kaya nung nagkabukingan, lumabas na siya talaga itong may mali. Kaya pumalpak yung transaksyon nila doon sa kliyente namin. Grabe, alam kong masamang tumawa pero hindi ko talaga mapigil na sarili ko noon. Nakaharma rin siya. Babe, may problema ka ba? Ayos ka lang? Ha? Oo, ayos lang ako. Bakit mukha bang hindi? Teka, ano nga ulit yung kinukwento mo? Yun bang masungit yung supervisor? Hindi. Tapos na yun. Tukol na sa sip-sip namin katrabaho. Oo. Oo, tama. Ano ba yan? Pasensya na babe, medyo na-distract ako eh.
Ayos lang. Pero ano ba kasi ang dahilan ba't ang lalim ng iniisip mo dyan? Pansin ko kasi kanina ka pa tahimik habang daldal ako ng daldal dito. Wala naman. Wala naman akong ibang iniisip. Ang totoo niyan, medyo masakit lang talaga ang ulo ko. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kaya mo pa ba? Kailangan na ba kitang iuwi sa inyo? Sira, hindi mo naman kailangan gawin yun. Kaya lang sabi mo, masakit ang ulo mo. Oo nga, pero hindi naman ganun kalala. Hindi ganun kalala para madistract ka? Ay, babe, sana kanina mo pa sinabi. Ayos lang naman sa akin na ihatid ka sa inyo para makapagpahinga ka na. Ang totoo niyan, hindi ko lang sinasabi pero napansin ko na parang namumutla ka rin. Sigurado ka ba talagang okay ka lang? Oo naman. Magsasabi naman ako kapag hindi ko talaga kaya. Tsaka siguro kaya masakit ang ulo ko kasi hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Bakit? Umaatake na naman ba ang insomnia mo? Ganun na nga. Sabayan pa ng stress at workload sa office namin. Alam mo na, hirap maging dakilang empleyado. Minsan nga hindi na rin ako masyadong nakakakain kakatrabaho. Ano? Di ba pinagsabihan na kita na wag mong kakalimutan kumain sa oras? Kaya naman pala parang ang tamlay mo. Sorry na po, babe. Pinipilit ko naman po pero minsan mahirap tsumempo lalo kapag tambak ako ng trabaho. Pero hindi pa rin yung dahilan para pabayaan mo ang sarili mo. Paano na lang kung magkasakit ka na talaga? Babe naman. Sorry na nga, diba? Matatapos na rin naman tong Hell Week namin. Tapos magiging regular na rin ang lahat sa sistema ko. Kaya wag mo nang masyadong isipin. Hala! Leonor, nagdudugo ang ilong mo. Akin na yung tissue, dali! Oh, ito. Hindi na talaga ako natutuwa sa nangyayari. Halika na. Iuwi na kita sa inyo para makapagpahinga ka na. Babe, ayos lang talaga ako. Pero hindi yan ang nakikita ko. Tara na, huwag na matigas ang ulo. Ay. Halos sabay lang din po kami nagkaroon ng trabaho noon ni Leonor pagka-graduate namin sa college. Ako bilang payroll clerk at siya naman ay bilang admin assistant. Bagaman magkaiba ng kumpanya ay pareho naman po kaming nasa Manila. Kaya nga hindi rin po ako noon pumapalya na ihatid sundo siya sa tuwing pumapasok at umuwi siya sa trabaho sa loob ng 4 na taon na pagiging magkasintahan namin. Mabait po si Leonor, Papa Dudut. Bukod doon ay maganda rin po siya. Palakaibigan at kalog at meron din siyang nakakahawang tawa. Kabaliktaran ko nga rin siya dahil mala introvert ako. Pero kapag kasama ko siya ay mas nagiging confident ako. Pero isang araw habang nasa kalagitnaan ako ng trabaho ay nakatanggap na lamang po ako ng emergency call mula sa kapatid ni Leonor na nagsasabing dinala raw po ito sa ospital ang dati kong girlfriend matapos nitong mawala ng malay dahil sa mataas na lagnat. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig sa katawan at bigla kong naalala yung araw na napansin kong namumutla siya. Hindi ko naman po akalain na gano'n na pala kalala ang pakiramdam niya. Nang araw ding yon ay nag-half day po ako sa trabaho para puntahan sa ospital si Leonor. Mabuti na lamang po dahil pagdating ko doon ay may malay na siya. Babe, ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Okay naman. Medyo nanghihina lang. Tumawag sa akin ng kuya mo. Hinimatay ka raw dahil sa lagnat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nilalagnat ka pala nung magkausap tayo kaninang umaga? Wala man lang akong kaalam-alam. Ilang araw na pala masama pakiramdam mo. Pasensya ka na, babe. Hindi ko na binanggit sa'yo kasi ayoko mag-alala ka pa ng husto. Nung una, hindi ko naman pinapansin dahil akala ko kulang lang ako sa tulog. Kaso may times na nag-chill na lang ako. Tapos ayun nga. Lalo ako mag-aalala kung ganyan na binabaliwala mo yung mga nararamdaman mo. Pero sige, nire-respeto ko naman ang desisyon mo na hindi ka kagad nagsabi sa akin. Sana lang sa susunod, wag nang maulit.
Kasi para akong aataking sa puso lalo nang malaman kong isinugod ka rito sa ospital. Okay, babe. Hindi na po mauulit. Thank you sa pag-intindi mo. Pero hindi mo ako masisisi ko, hindi ko pa rin mapigilan mag-alala. Lalo na sa kung ano talaga nangyayari sa'yo, babe. Sa totoo lang, ako rin. Anong ibig mo sabihin? May resulta na ba mga test sa'yo? Wala pa pero parang may idea na ako, babe. Paano kung tama pala ang hinala ko? Paano kung posible na may leukemia rin ako? Ano bang pinagsasabi mo? Sandali, babe. Hindi magandang biro yan pag nagkataon. Sana nga nagbibiro lang ako pero alam mo naman na may history ng ganong sakit ang lahi namin, di ba? Pero regular naman ang check-up mo. At wala namang kakaiba sa'yo nito mga nakaraang taon. Oo nga, pero anong malay natin? This time nagkaroon na ako. Babe, natatakot ako. Natatakot ako malaman ang resulta ng mga test nila sa akin dahil hindi ko alam kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko pang tanggapin yun sakaling... Hindi mangyayari yun dahil malakas ka. Healthy ka. Oo, nagkakasakit ka nitong nakarang araw pero normal lang yun. Lahat naman nilalagnat. Pero hindi ibig sabihin nun, may leukemia ka na. Sana nga ganun lang kadaling baliwalain ang mga sintomas pero hindi, baby. Saka hindi ka ba nakikinig sa akin? Nasa lahi namin ang pagkakaroon ng kanser sa dugo. Sa katunayan yung tiyahin ko nga... Nagkataon lang yun. Saka hindi pa naman natin alam ang resulta ng mga test sa'yo. Kaya pwede ba, wag mo na munang pangunahan ng mga doktor? Natatakot lang ako, babe. Wag mo na kasi masyadong isipin pa ang mga bagay na yun. At wag ka na rin mag-alala dahil nandito naman ako. Nakalimutan mo na bang nakabuntot ako sa'yo kahit saan ka magpunta? Kahit yung mga bata pa tayo, palagi kitang sasamahan. Thank you, babe. Malaking bagay na nasa tabi kita, lalo't pinagdadaanan ko ang sitwasyon na to. Kahit paano, hindi na ako masyado nag-aalala. Ganyan dapat. Ikaw lang din ang magpapahirap sa sarili mo kapag inisip mo pa ng inisip ang mga bagay na yon. Sa ngayon, ang importanteng gawin mo ay magpahinga. Bumawi ka ng lakas. Matulog ka ng sapat at kumain ka sa tamang oras. Sigurado ako hindi magtatagal, magiging okay ka rin. Naiintindihan mo ba? Opo, babe. Mabuti kung ganun. So ano, gusto mo bang umorder ako ng pagkain? Mukha kasing gutom ka na. Pati ba naman yon, alam mo? Siyempre, kilala na kita. Kaya ko nang basahin ang nasa isip mo, kumunot na ng kaunti ang noo mo at magsalubong yung kilay mo. Ibang klase ka talaga. Papadudot, ayoko pong isipin na posibleng magkatotoo ang mga kinakatakutan ng dati kong girlfriend tungkol sa pagkakaroon niya ng sakit na leukemia. Dahil sino ba namang matinong tao ang gugustuhin na pagdaanan ang ganong uri ng sakit at pasakit lalo na sa pinakamamahal mo. Kaya nga sinabi ko na po sa kanya na baka stress lamang yon, na na-overfatigue lamang ang katawan niya. Palibhasa ay napapadalas ang pag-overtime ni Leonor sa pinapasukan niya noon bago siya nagkasakit. Bukod doon ay minsan din niyang nabanggit sa akin na hindi na siya nakakakain sa tamang oras o di kaya ay nagkakaroon ng sapat na tulog. Akala ko, Papadudot, ay pahinga lang ang kailangan para gumaling siya at manumbalik ang lakas niya. Ang hindi po namin alam ay higit pa roon ang pinagdaraanan niya matapos naming makumpirma mula sa mga test results niya na meron siyang leukemia, Papadudot. Papadudot, hindi po lingid sa kaalaman ko na may history ng naturang cancer sa dugo ang pamilya ni Leonor. Sa katunayan, 1 taon pa lamang ang nakakalipas matapos naming malaman na meron siyang leukemia ay kamamatay lang din po ng tiyahin niya. Malayong kamag-anak nila mula sa parehong sakit.
Kaya nga labis na lamang ang takot ko at pangamba ko na baka isang araw ay bigla na lang ding mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko na po idedetalye ang prosesong pinagdaanan ni Leonor sa kanyang gamutan matapos naming malaman na may leukemia siya. Alam naman po kasi natin na hindi yun biro bukod sa magastos. Apektado rin po ang iba't ibang aspeto at disposisyon sa buhay ng taong dumaraan sa treatment nito. Nang magsimula po siyang mag-chemotherapy ay unti-unti na rin pong nalagas ang mahaba at itim na buhok ni Leonor. Kasabay noon ay bumagsak din ang timbang niya. Madalas na rin po siyang nangihina at madaling mapagod dahilan para tuluyan na siyang tumigil sa pagtatrabaho. Papadudot kasama po ako ni Leonor habang pinagdaraanan po niya ang lahat ng masasakit at malulungkot na araw ng buhay niya noon. At sa abot ng aking makakaya, pinapagaan ko ang bawat mabibigat na sandali na pinaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Buwisit talagang buhay to! Bakit kasi hindi na lang ako mamatay? Babe, ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba nakikita kung anong estado ko ngayon? Ang sakit-sakit ng katawan ko. Nanghihina na ako ni hindi na nga ako makapag-CR nang hindi mo inaalalayan. Nakakainis naman kasing sakit to. Pasakit ng husto. Kaya nga ako nandito para samahan at tulungan ka. Huwag mo naman sana sabihin na gusto mo nang mawala. Kasi hindi ko kakayanin sakali mangyari yun. Ano magagawa ko kung yun na lang naiisip kong paraan para matapos na tong sakit na pinagdadaanan ko? Babe, tingnan mo ako mabuti. Sa palagay mo, nagiging maayos pa ako? Hindi naman na, di ba? Itong pagpapakimotherapy ko, wala nang silbi to. Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Siyempre, umiepekto ang treatment sa'yo kahit na hindi mo yun nararamdaman. Baka nga sa mga susunod na araw, magiging mabuti na rin ang pakiramdam mo. Babe, alam ko na mahirap at masakit ang bawat proseso ng treatment mo. Pero hindi pa rin yung dahilan para gustuhin mo na lang sumuko. At tanggapin na hindi ka nagagaling. Dahil pareho nating alam na hindi yung totoo. Alam din natin pareho na mababa ang tsansa na gumaling ako. Kaya bakit pa natin lulukuhin ang mga sarili natin? At umasa ng umasa kung sa bandang huli pareho lang din tayong mahihirapan. Babe naman eh. Akala ko ba lalaban ka? Akala ko ba hindi ka susuko? Kung ganyan napapagod ka na, sandalan mo lang ako. Magpahinga ka lang sa balikat ko. Pero wag na wag mong sasabihin na ayaw mo na at gusto mo nang bumitaw. Please naman, para sa akin lumaban ka. Marami pa tayong gagawin kapag gumaling ka. Alam mo, hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa Diyos. Kung bakit ngayon pa talaga niya ako sinubok ng ganito. Gusto kong magalit sa kanya kasi napaka-unfair niya. Bakit ngayon pa kung kailan marami akong pangarap para sa atin, babe? Sana kung magkakasakit ako, noon pa lang, nung bata pa ako, para naman kung mamamatay ako, wala akong masyadong panghihinayangan sa buhay ko. Hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Magiging mabuti rin ang pakiramdam mo. Basta sundin lang natin ang mga bilin ng doktor mo. At huwag maging matigas ang ulo mo, babe. Salamat kasi palagi kang nasa tabi ko para ipaalala sa akin na magiging maayos din ang lahat. Siguro kung wala ka, baka nasiraan na ako ng ulo o basta na lang sumuko sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit tayo magkasama. Sa hirap at ginawa, hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. Minsan, nakakatampo ka kasi parang iniitsapwera mo na ako sa buhay mo. Pero alam ko masyado ka lang nabibigla sa mga nangyayari. Ako rin naman. Kaya nga hanggat maaari, pinipilit ko talaga ang sarili ko na kumalma at umasa ng mga magagandang bagay.
Please babe, ganun na lang din ang gawin mo para mabilis kang gumaling at mas gumanda ang pakiramdam mo. Hindi galit ang Diyos sa'yo. Sinusubukan ka lang niya kung gaano ka katatag, kung gaano tayo katatag. Sana magising na lang ako isang araw na wala nang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gustong gusto ko na kasing bumalik yung buhay ko sa dati, babe. Pakiramdam ko, sa bahay at sa ospital na lang umiikot ang mundo ko. Medyo nasusuya na ako. Huwag ka mag-alala. Makakapagtrabaho ka naman ulit kapag bumalik na ang lakas mo. Saka kung ganyan pala na medyo nauumay ka na sa mga nakikita mo sa paligid, pwede naman na lumabas tayo. Mag-date, ganun. Pupunta tayo kahit saan mo gusto. Promise, akong bahala sa'yo. Pero sa ngayon, magpalakas ka na muna at magpagaling. Okay? Promise yan ah. Basta pagkaya ko na ipapasyal mo ko. Oo naman. Alam ko rin naman na kating-kati na yung paa mo na makagala katulad noon. Kaya pangako, aalis tayo. Pupunta tayo sa isang magandang lugar. Tayong dalawa lang. At sisiguraduhin ko na magiging masaya tayo. Nasa grade 3 po ako noon nang lumipat ang pamilya ni Leonor sa katabing bahay namin. Hindi nagtagal ay naging magkaklase kami at naging magkaibigan. Dalawa po silang magkapatid at nagtatrabaho bilang OFW ang tatay niya. Samantalang housewife naman ang nanay niya. Ang nanay ko naman po ay mayroong tindahan sa bahay namin habang si tatay naman ay nagtatrabaho sa isang water refilling station. Una po talagang naging close ang mga nanay namin. Simula noon ay ibinili nila sa akin si Leonor para bantayan ko. Lalo kapag pumapasok kami sa eskwelahan. Kaya naman naging malaking bahagi na po talaga ng pagkatao ko ang best friend kong yon. Kaya nga nang naging kami, umasa ako na yun na rin ang simula para pagplanuhan namin ang tungkol sa pagpapakasal. Lalo na nang tumungtong na kami sa 4 na taon ng aming relasyon. Marami po kaming pangarap, Papa Dudut, hindi lang para sa sarili namin kundi maging sa pamilya na bubuuin namin. Kaya nga sino mag-aakala na lahat ng plano namin sa buhay ay masisira lamang ng isang masamang balita sa pagkakaroon niya ng malubhang karamdaman. Pero sa kabila ng lahat ay alam kong matapang si Leonor. Kitang-kita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa tuwing nag-undergo siya ng treatment. Mula roon ay nabibigyan ako ng kumpiyansa at kapanatagan na balang araw ay magiging mabuti rin sa amin ang tadhana. Nagagaling din siya at babalik sa normalang lahat. Ilang oras na lang, mag-out na ako sa trabaho, babe. Gusto mo bang daanan ko yung paborito mong bake shop kaya ka napatawag? Hindi no. Magtatayo na ba ako ng bake shop dito sa bahay? Yung isang box ng cake na dinala mo nung nakaraan, hindi ko pa nga nababawasan. Wala ka pa rin bang panlasa? Meron naman. Pakiramdam ko lang wala akong gana. Pero sobrang thankful ako na pinapasalubungan mo ako. Kaya huwag ka sanang magtatampo kung hindi ko kaagad nakakain, ha? Ano ka ba? Bakit naman ako magtatampo? Siyempre, naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Hindi mo rin kailangan kainin lahat yun dahil baka pagalitan tayo ng doktor mo. Pero sana, huwag ka magpapagutom. Kumain ka pa rin kahit wala kang gana, okay? Kung hindi naman pala tungkol sa pagkain na pag-uusapan natin, bakit bigla ka yata napatawag, babe? May nangyari ba? Wala naman. Kumalma ka nga lang. Bakit nakaka-istorbo ba ako sa boyfriend ko? Ang alam ko kasi lunch break nyo naman kaya naisipang kitang tawagan. Bigla ko kasing na-miss yung boses mo. Grabe! Ganyan mo talaga ako kamahal para ma-miss oras-oras? Minu-minuto? Ang OA ng minu-minuto, wag kang feeling gwapo. Sobra ka naman. Gwapo naman talaga ako eh. Aminin mo. O sige na, gwapo na akong gwapo.
Grabe, ang swerte ko naman kasi nagkaroon ako ng ubod ng gwapong boyfriend. Mamimiss ko talaga sa'yo yung pagiging confident mo kapag magkasama tayo, babe. Hindi lang pala yun. Dahil mamimiss talaga kita sakaling umalis na ako. Ano bang pinagsasabi mo? Saan ka pupunta? At bakit hindi ko na naman alam yan? Ikaw babe, masyado ka na maraming sinesikreto sa akin ha. Saka bakit ka ba kasi umiiyak? Nag-aalala na tuloy ako. Basta palagi mong tatandaan na mahal kita, ha? Kung sakali mang ito na yung huling beses na masasabi ko yun sa'yo. Sandali. Bakit naman ganyan ang tono mo? Leonor, seryoso ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Kumalma ka lang. Maayos naman akong nakahiga rito sa kama ko habang nakatitig sa kisame. Kung ganun, bakit ganyan na lang ang tono ng boses mo? Parang nagpapaalam ka na. Ayoko lang umalis nang hindi nasasabi sa'yo ang mga bagay na yun, babe. Ayoko magsisi sa huli dahil hindi ako nakapagpasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na nagawa at ginagawa mo sa akin. Kahit na nung mga bata pa tayo at hanggang ngayon. Alam mo, nang maging boyfriend kita, nasabi ko noon sa sarili ko na napakaswerte ko. At kung looloobin man ng Diyos, ikaw na rin sana ang lalaki na gusto ko makasama habang buhay. Siyempre, mangyayari yun dahil para sa akin, ikaw na rin ang nag-iisang mamahalin ko hanggang tumanda tayo. Di ba? Marami pa tayong pangarap sa buhay at sa magiging pamilya natin. Tutuparin pa nating dalawa yun, babe. Kaya ilaan mo na lang yung magagandang bagay na gusto mong sabihin kapag kinakasal na tayo. Ang totoo niyan, babe, hindi ko na alam kung maihintay ko pa ang araw na yun. Pagod na kasi ako. Parang kahit anong laban at pagiging matapang ang gawin ko, kusa nang sumusuko ang katawan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mananatiling buhay. O kung baka bukas, hindi na lang ako magising. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo na sasabihin ng tungkol sa bagay na yan, di ba? Teka nga, nasan ba sila tita? Hindi ka dapat nila iniiwan mag-isa kasi kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Nagpapahinga lang sina mama, babe. Hindi naman nila ako iniwan. Tsaka huwag kang sumigaw. Baka mamaya marinig ka ng kung sino mapagkamalang kang may kaaway. Pasensya na kung biglang tumaas ang boses ko. Kasi naman babe, naririnig mo ba sarili mo? Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo sa akin? Oo, naiintindihan ko. Pero alam ko rin na kailangan kong sabihin ngayon to para malaman mo at para lang maging handa ang feelings mo. Babe, I love you. Sorry kung hindi ko na matutupad ang mga pangarap natin. Pero sana pilitin mo pa rin na huwag masyadong malungkot. Sakaling isang araw, magising ka na lang at malaman mong wala na ako. Mahal na mahal kita. Wala akong ibang gusto, kundi ang maging masaya ka kahit hindi na tayo magkasama. Papadudot palagi po akong nagdarasal sa Diyos na tulungan niyang gumaling si Leonor at samahan niya kaming malagpasan ang pinagdaraanan namin ng panahong yon. Naniniwala naman po kasi ako na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok sa buhay na hindi natin kayang lagpasan. Kaya nga kahit mas maraming araw na malungkot at mahirap, ay hindi pa rin po ako bumitaw sa panalangin ko sa kanya. Nailigtas niya mula sa kapahamakan ng dati kong girlfriend. Nang mga panahong yon, Papadudot, ay plinano ko na rin pong mag-propose ng kasal kay Leonor. Dahil alam ko na kahit na anong mangyari ay siya pa rin ang babaeng pipiliin ko para maging asawa ko. Kaya lang tadhana na mismo
ang nagdikta na hindi kami para sa isa't isa. 26 years old lamang po noon si Leonor nang bawian ng buhay dahil sa mga komplikasyon ng kanyang sakit. Halos 6 na buwan lang din po ang nakakalipas simula nang malaman namin na may leukemia siya at nagsimulang mag-undergo ng treatment. Akala ko ay okay na kapag sumailalim siya ng gamutan ay magiging mabuti na ulit ang pakiramdam niya. Kaya lang sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay umasa lamang ako sa wala noon. Kahit sino sa atin na namatayan ng taong pinakamamahal natin ay minsan na ring maiisip na sana'y kunin na rin tayo ng langit upang makasama sila. Dahil hindi natin kakayaning sakaling mahiwalay sila sa atin ng panghabang buhay. Yun po ang eksaktong pakiramdam ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Para bang may kung anong matigas na bagay ang dumagan sa dibdib ko dahil sa katotohanang iniwan na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Ang hirap tanggapin at tandang-tanda ko pa na ilang beses ko noong pinagsasampalang sarili ko para lamang magising sa bangungot sakali mang nananaginip lamang ako. Pero nagdugo na lang noon ang labi ko habang inaawat ng ilang kamag-anak ng dati kong kasintahan ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Iyak po ako ng iyak noon, Papa Dudut. Sa katunayan ay nilapitan ko pa nga ang katawan niya at pinakiusapang dumilat siya para sa akin. Pero kahit na anong gawin ko at kahit na anong sabihin ko, nananatili pong binging walang naririnig si Leonor. Nang panahon na yon ay awang-awa na rin po sa akin ang pamilya niya at ang pamilya ko. Pero anong magagawa ko? Maging ako mismo ay hindi ko na rin nakikilala ang sarili ko. Papadudot ng araw ng libing ni Leonor ay doon na po ako nag-propose ng kasal sa kanya. At bago tuluyang tabunan ng lupa ang katawan niya ay sinod ko po sa daliri niya ang singsing na simbolo ng walang hanggang pag-ibig ko sa kanya. Simula po noon ay hindi ko na alam kung paano haharapin ang buhay. Aminado ako na napabayaan ko din ang sarili ko at itinaboy ang mga taong malalapit sa akin. Bagaman functional pa rin naman ako, ibig sabihin po ay nakakapasok pa rin ako sa opisina at nakakapagtrabaho, pero kapag mag-isa na lamang po ako ay doon ako kinakain ng labis na kalungkutan. Kaya nga hanggat maaari ay hindi po ako natutulog noon ng hindi lasing. Uy! Aray! Ano ba naman yan, Eric? Tumayo ka nga dyan. Mamaya mapagkamalan pa ako ditong ginugulpik ka eh. Kaloka! Nakakasira ka ng aura. Huwag mo naman akong kalad ka rin, Art. Marunong naman ako maglakad. Pero upo muna tayo, pwede. Hihilo talaga ako. Marunong ka nga maglakad pero gegewang-gewang ka naman. Paano tayo makakarating yan sa sakayan? Tsaka gaano karami na naman ba ang nainom mo? Hindi ko alam. Basta ang natatandaan ko, bigla ka na lang sumulpot tapos inawat mo ako. Ay wow, sa lagay na to ako pa pala ang kontrabida? Sorry ha. Malamang nga awating kita dahil kulang na lang makipag-away ka dun sa loob. Eric naman, gabi-gabi ka ng lasing. Para kang isda kung uminom ng alak ka. Paalala ko lang sa'yo ha, tao ka, hindi ka goldfish. Anong magagawa ko kung kailangan ko magpakalunod sa alak para makalimutan si Leonor? Art, alam mo naman ang pinagdadaanan ko, di ba? Nandun ka sa libing niya. Tapos palagi rin ako nagkukwento sa'yo. Ay, alam ko naman lahat yon. At hindi ko ini-invalidate ang feelings mo. Kahit sino naman na namatayan ng jowa, magkakaganyan. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay natin? Balik na tayo sa loob ng bar. Pero hindi naman yung ganyan ang ibig kong sabihin. Alam mo, pag nagpumilit ka pa, kokrompalin na talaga kita. Ay, Eric naman. Hanggang kailan mo ba planong magkaganyan? Ha? Hindi maganda na nilulunod mo lagi ang sarili mo sa kakainom ng alak. Tapos mapapaaway ka pa. Saan ka nalang pupulutin yan pag nasampulan ka?
Kung ayaw mong uminom ako ng alak, sige. Sabihin mo kung ano bang gusto mong gawin ko para lang makalimutan si Leonor. Diyan ka naman magaling, di ba? Mag-suggest ka, gagawin ko. Alam mo, kapag hindi na talaga ako nakapagpigil sa'yo, uppercutin na lang kita para makatulog ka na dyan. Tapos iiwan na lang kita dito para pulmonyahin ka. Mabuti na nga siguro yung para mamatay na lang din ako. Ay! Kaimberna, kung sakaling nakikita ka ngayon ni Leonor, sa palagay mo matutuwa siya sa pinagagawa mo sa sarili mo? Eric, alam ko na masakit ang pinagdadaanan mo. Bilang pinsan at best friend mo, naiintindihan ko na mahirap at masakit na mawalan ng mahal sa buhay. Kaya lang sa ginagawa mo sa sarili mo ngayon, parang pinapatay mo na rin ang sarili mo eh. Pumasok man lang ba dyan sa isip mo na nag-aalala din kami sa'yo? Sa bagay, lagi kang laseng, paano mo maiisip yon? Oh, yung mama mo, panay ang tawag sa akin. Kasi hindi ka raw nila makontak ng papa mo. Kung maririnig mo lang si tita, parang laging aatakihin sa sobrang pag-aalala sa'yo. Tapos gusto mo pa talagang mamatay. Maawa ka naman sa mga magulang mo. Hirap na kasi ako. Parang hindi ko na kayang mabuhay simula nang iniwan ako ni Leonor. Gusto ko na lang sumunod sa kanya. Gusto ko na lang matapos tong sakit na nararamdaman ko. Kasi alam ko kahit kailan hindi na ako magiging masaya. Durog na ako, Art. Daig ko pa yung pinagsakluban ng langit at lupa. Kapag natutulog ako, alam mo ba, hinihiling ko sa Diyos na sana wag niya na akong gisingin. O kung sakaling mo magigising ako, sana panaginip lang na wala na si Leonor. Kaya nga nandito kami. Buong pamilya mo ang nakaalalay sa'yo. Kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan, palagi mong isipin na pwede kang dumepende sa amin. Tulad nga ng sinabi ko, gets namin ang sakit na nararamdaman mo. Hindi mo kailangang solohin ang pagluluksa sa pagkawala ni Leonor dahil katulad mo, masakit din para sa amin na maaga siyang binawi ng Panginoon. Kaya please, Eric, tulungan mo naman ang sarili mo dahil walang ibang makakagawa nun kundi ikaw lang mismo. Aminado po ako na natauhan talaga ako matapos nga sa aking ipaintindi ng pinsan kong si Arthur ang mga katarantaduhan na pinagagawa ko sa sarili ko matapos akong iwan ni Leonor. Doon ako parang sinampal ng realidad na walang saysay sakaling subukan kong sirain at pahirapan ang sarili ko. Bakit? Dahil hindi naman babangon sa hukay ang dati kong kasintahan. Kaya nga simula noon ay inayos ko po ang sarili ko. Mas naging busy ako sa trabaho up to the point na na-promote po ako noon sa posisyon ko. Bukod doon ay sinubukan kong ibalik ang buhay ko sa normal sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa ibang tao at pagpunta sa iba't ibang lugar. Kaya lang papadudot, kahit gaano kalayo na ang nararating ko at kahit na ilang tao pa ang makilala ko, hindi ko pa rin nararamdaman na buo ako. Siguro ay ganoon talaga dahil ang malaking bahagi ng puso ko noon ay kasamang inilibing ni Leonor. Kaya kahit nagustuhin ko mang maging masaya ulit, alam ko sa sarili ko na hindi na yon mangyayari pa. Mabilis na lumipas ang ilang taon at kahit na tumungtong na ako noon sa edad na 32 ay hindi ko pa rin po sinusubukang makipagrelasyon ulit sa kahit na sinong babae. Pakiramdam ko kasi wala nang mas hihigit pa kay Leonor at hindi ko na po kayang magmahal ng iba bukod sa kanya. Ay, wow! Dati sa bar tayo madalas tumatambay ah. Tapos ngayon dito na sa coffee shop. Noon panomo-nomo lang ng alak pero ngayon pa-iced latte na. Alam mo, dami mo talagang alam. Sakay ko kaya ito may sabi na magbago ko. Hindi mo ba gusto? Carry naman. At least ngayon hindi ka nasakit sa bangs. Kaso parang may napapansin pa rin ako sa iyo. Oo nga, sinabi ko na magbago ka. Ibig sabihin,
Alagaan mo ang sarili mo at huwag kang magpapakalasing ng buong giliw, which you did. At isang malaking check ka ron. Kaya lang, sa nakikita ko, parang hindi ka pa rin masaya. Pagkatapos na nangyari sa relasyon namin ni Leonor, sa palagay mo magiging masaya pa ba ako? Of course, magiging masaya ka pa rin. Ano ka ba? Ganito kasi yun, Eric. Ang pagiging masaya, choice yan. Hindi yan basta kung anong feeling na hihintayin mo na lang dumating sa tamang panahon. Dapat ikaw mismo, dyan sa sarili mo mismo, mag-decide kang maging happy. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon kahit papaano. Tingnan mo, maganda naman na nangyayari sa trabaho ko. Nakikipag-bonding naman ako sa inyo at nakakasama pa nga sa mga gala ng tropa. Nandun na tayo pero basta iba pa rin kasi. Ano ba kasing punto mo? Kumbaga hindi real yung happiness na pinakikita mo. Facade lang, pang front, ganun. Para lang masabi na masaya ka, nakangiti ka pero deep inside, hindi naman talaga. Maniwala ka, Art. Kapag sinabi ko na masaya ako, masaya ako. Siguro, hindi lang katulad ng dati yung saya kasi nga alam mo na. Hindi nabuo yung pagkatao ko simula nung namatay si Leonor. Iyan mismo ang kulang sa'yo. Ano ka mo? Kulang ka ng love life. Ano bang pinagsasabi mo? Look, sabi nga nila, ang wala sa'yo kaya hindi ka truly happy, pag-ibig. Alam ko naman na hindi ibang tao ang kukumpleto sa atin, pero mas okay na rin na meron kang ibang tao na iniisip at pinagtutuunan ng pansin kesa sa dati mong girlfriend. Don't get me wrong, ha? Mahal ko si Leonor, bet na bet ko siyang maging wifey mo. Feeling ko nga hindi lang ako Buong angkan yata natin botong-boto sa kanya. Kaya lang Eric, wala na siya 5 taon na ang nakakalipas. Sa palagay mo, hindi ka pa rin ba handang sumubok magmahal ulit? Hindi ko alam ang sagot sa tanong mong yan. Wait, alam mo, ayaw mo lang i-admit. Kung alam ko lang, di sana nasagot na kita. Maipapakilala ko sa'yo. Ha? Her name is Sofia. Katrabaho ko siya and she's so cool. Somehow, masasabi ko na halos pareho kayo ng naging sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Let's just say that she needs somebody new in her life right now, and that somebody is you. Pero bakit ako? Pwede ba? Out ako dyan. Ang KJ mo, kaloka! Subukan mo lang makipagkilala sa kanya. Siset ko kayo ng date, blind date para may thrill. Pumayag ka na. Eric, para sa'yo naman to. Malay mo, compatible kayo. Don't waste such a good opportunity. Magsasayang ka lang ng lakas. Dahil ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ako interesado. Saka huwag mo nga ako ibugaw sa kung sino-sino. Ay, ang harsh naman nito magsalita. Hindi kita binubugaw. Can't you see? I'm actually doing you a favor. Pumayag ka na kasi. Tsaka hindi naman kaagad na magiging kayo kapag nag-date kayo. Alam ko naman kasi na hindi minamadali ang pag-ibig. Pak na yan, Kaz. Bakit kasi hindi na lang ikaw makipag-date sa office mate mong yun? Total single ka naman. Lagi nga tinatanong sa akin ng papa mo kung kailan ka mag-aasawa. Ay, no way! Alam mo na hindi kami talo ni Sofia tapos gusto mo pang i-partner ako sa kanya? Syunga ka ba? Tsaka quiet ka lang. Di pa ako nag-out kay papa. Baka ibitin ako ng patiwarik nun sa puno ng mangga. Seryoso? Akala ko alam na nila. Si Mother Earth pa lang ang nakakaalam ng lahat. Tsaka wait nga, wag mong iniiba ang usapan. O so yun na ha, siset up ko na kayo ni Sofia ng dinner. Okay? Hindi pa ako pumapayag at hindi ako papayag. Ay, papayag ka rin, Day. Hindi kita titigilan hanggang maurat ka. Alam mo yan. Papa Dudut, true to his word ay kinulit nga ako ng kinulit ni Arthur hanggang sa pumayag na lang din po ako. Aaminin ko na hindi ko alam ang iniisip ko nang sumang-ayon ako sa gusto niyang mangyari na makipag-date ulit. Kahit na nga noong matapos mawala ni Leonor ay hindi ko pa po talaga sinubukang makipagmabutihan sa ibang babae kaya kabado po talaga ako. Pero dahil hindi naman po ako yung uri ng tao na hindi marunong tumupad sa sinasabi ko, pinangatawanan ko na lamang po ang gusto niyang pakikipag-blind date ko sa katrabaho niya.
Pinakilala ko lang noon sa pangalang Sofia. Iniisip ko na lang po na pagbigyan ng pinsan ko ng isang beses para naman matigil na siya sa pangungulit sa akin. Pero ang lahat ng agam-agam sa puso ko ay bigla na nga lang pong nawala nang sa wakas ay makilala ko na ng personal si Sofia. Hindi ko kayang ipaliwanag sa salita ang pakiramdam ko pero isa lang ang sigurado. Masaya po ako at panatag ang puso ko habang kasama siya ng araw na yon. Ang isang beses po na paglabas namin ni Sofia ay nasundan pa ng nasundan ng marami pang ulit, Papa Dudut. Sa mga pagkakataong yon kasi ay mas nakikilala ko siya ng husto. Kung pisikal na katangian ang pag-uusapan ay masasabi ko na napakaganda po niya. Sa personalidad naman ay mabait at napaka-caring po ni Sofia. Kaya nga siguro ay unti-unti na rin akong naging panatag habang kasama siya. Bukod doon ay nakakapag-share na rin ako sa kanya ng mga nararamdaman ko. At talaga namang nakikinig po siya ng husto sa tuwing nagkikwento po ako. Siyempre ganoon din ako kapag siya naman ang nagsasalita kaya nga mas naging close pa kami. Napag-alaman ko rin na magtatatlong taon pa lang siya sa company na pinapasukan nila ng pinsan kong si Arthur. Tubong Ilocos Sur po talagang ang kanila, Papa Dudut. Pero mas pinili niyang lumuwas pa ng Maynila para dito na nga magtrabaho. Nang mga panahon na yon ay mag-isa lamang siyang nangungupahan sa apartment niya. Marami pa po akong gustong malaman tungkol kay Sofia at mas gusto ko pa po siyang makilala ng husto. Pero ayoko naman pong isipin niya na pinanghihimasukan ko ang buhay niya kaya hanggat maaari ay hindi ako masyadong nagtatanong. Hanggang isang araw ay sinabi niya po sa akin ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Maynila. Gusto niyang ituloy ko lang ang pagtira at pagtatrabaho ko dito sa Manila. Palibasa, alam na ni Raymond na bata pa lang ako, pangarap ko nang makapunta rito. Ay, pero alam ko na ang totoong dahilan nun eh. Gusto niya talaga makipag-reunite ako sa daddy ko. Ibig mo sabihin, taga rito ang daddy mo? Oo, dito na siya nagsettle. Bale ang nangyari, naghiwalay na sila nun ni mommy, bata pa lang ako. Nung una, nagagalit ako sa kanya. Pero nang tumagal, naintindihan ko na hindi lahat ng mag-asawa ay meant to be na magsama. So, ayun. Sa ngayon, okay naman sila ni mommy. Friends sila. Kaso may ibang pamilya na ang nanay ko. Samantalang si daddy, kamamatay lang din ang nakarelasyon niya nung time na yon. At ang kasama lang niya sa bahay mga anak niya rito. Bata pa lang ako. Alam na talaga ni Raymond na darating ang araw na magkakapatawaran din kami ni Dad. At nangyari nga yun, 3 years ago. Masaya ako malaman ng tungkol sa bagay na yan, Sofia. At least ngayon, maluwag na sa dibdib mo ang pakikipag-ayos mo sa daddy mo. Maganda na rin na may mabuti kang kaibigan tulad ni Raymond. Naging malaking instrumento siya sa pagkakaayos niyo ng daddy mo. Sobrang thankful talaga ako na nagkaroon ako ng best friend na katulad niya. Actually, naging kami rin ni Raymond noon. Talaga? Pero, namatay siya 5 years ago. Car accident. Sorry, Sofia. Ano ka ba? Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Matagal nang nangyari yun. Nakamove on na ako. Ha? Paano? Hindi ko naman pwedeng itali sa nakaraan ng sarili ko. Minahal ko si Raymond. Hindi lang minahal. Mahal na mahal ko siya at minsan ko na rin sinabi sa sarili ko na siya na talaga ang the one. Kaya lang, dahil sa nangyari, nagalit ako sa mundo. Pati sa Diyos. Nandyan yung kinwestiyon ko yung will niya. Hinanap ko rin yung sagot sa mga tanong ko sa maraming lugar. Pero sa huli, hindi ko pa rin nakita. Until balikan ko lahat ng memories namin ni Raymond. Parehong masaya at malungkot. Doon ko na nga nakita at binasa ulit yung love letters niya sa akin. Lahat naman ng bagay may turning point. At yung sa akin, masasabi ko na nangyari yun nung sandali na na-realize ko na gusto niya pa rin akong maging masaya kahit nawala na siya. Kaya yun,
Inayos ko ang disposisyon ko sa buhay. Step by step. Doon na rin ako nag-decide na lumuwas dito. And the rest was history. Tinadalo ko pa rin naman ang puntod niya kapag umuwi ako sa Ilocos. At tuwing death anniversary niya. At kapag ginagawa ko yun, hindi na ako masyadong nalulungkot o nanghihinayang. Sabi nila, ang kamatayan, katapusan daw ng lahat. Pero minsan, yun din ang simula ng mga bagay-bagay sa mundo. Sana dumating din yung araw na mapalaya ko si Leonor sa puso ko. Para maging totoong masaya na rin ako, Sofia. Hindi mo kailangan palayain si Leonor. Dahil imposibleng mangyari yun. Malaking bahagi na siya dyan sa puso mo. Sarili mo ang kailangan mong palayain mula sa kalungkutan, Eric. Para naman maging totoong masaya ka na. Matapos ko pong marinig ang kwentong yon ni Sofia, lalo po akong humanga sa kanya, Papa Dudut. Kung tutuusin ay hindi kami nagkakalayo ng pinagdaraanan dahil nga pareho kaming nawalan. Ang tanging pinagkaiba lang namin ay kung paano namin dinadala at hinaharap ang buhay na hindi nakasama ang mga taong mahal namin. Doon ko nga biglang na-realize sa mga bagay na matagal nang gustong ipaintindi sa akin ni Arthur, Papa Dudut. Alam ko na kung nakikita man ni Leonor ang sitwasyon ko. Siguradong hindi siya matutuwa dahil patuloy ko pa ring iginagapos ang sarili ko sa tanikalan ng nakaraan. Dahilan para hindi ako makausad sa kasalukuyan at patuloy na mahirapan. Papa Dudut, gusto ko na pong maging masaya. Yung bang totoo at hindi ko na kailangang kumbinsihin pa ang sarili ko na ayos lamang ako. At ang kagustuhan kong yon ay bigla ko na nga lang ulit naramdaman matapos dumating ni Sofia sa buhay ko. Pero sa kabilang banda ay nag-aalinlangan pa rin po akong i-pursue ang lumalalim na damdamin ko sa kanya. Hindi dahil sa pinagdududahan ko ang pag-ibig ko para kay Sofia, kundi dahil natatakot na akong maulit muli ang nangyari noon nang minsang magbiro ang tadhana matapos mawala sa akin si Leonor. Kumusta ka na ba, Eric? Huling kita natin nung nakaraang buwan pa. Bakit? Namiss mo ba ako? Oo. Siyempre, kahit paano, naging magkaibigan na tayo. Tinatanong nga kita kay Arthur. Sabi, nagsusoul searching ka raw. Sira ulo talaga yun. Pero totoo rin naman kasi. Oo, alam ko naman na totoo, pero... Kamusta ka naman ba? Anong ginawa mo nito mga nakaraang linggo? Yun kung gusto mo lang naman mag-share. Oo naman. Well, marami ako masishare sa'yo. Ang totoo niyan, simula nang banggitin mo sa akin ng tungkol kay Raymond, maraming bagay ang pumasok sa isip ko ng araw na yon, Sofia. At doon ko na-realize na may punto ka rin sa mga sinabi mo sa akin noon. Alin? Yung in a good way, pinili ko na mag-move on sa pag-ibig namin ni Raymond noon? Oo, kasi ganun din ang gusto mangyari ni Leonor para sa akin. Ayaw ng best friend kong nalulungkot ako kahit nawala na siya. Yun yung eksaktong bili niya sa akin ilang araw bago siya namatay. Mahal na mahal ko si Leonor. Siya na ang buhay ko simula mga bata kami. Kaya nga nang agawin siya sa akin ng tadhana, kasama na rin niyang inilibing at tamatay ang malaking bahagi ng pagkatao ko, Sofia. Pero pagod na ako malungkot at maging miserable habang buhay. At katulad nga ng sinabi ko noon, gusto ko nang maging masaya. Kaya naman pinapalaya ko ng sarili ko na nakatali pa rin sa nasira naming pag-ibig ni Leonor. Wala akong ibang hangad kundi ang mahanap mo na ang kaligayahang gusto mo dyan sa puso mo, Eric. Ang sabi sa akin ni Arthur, choice natin ang pagiging masaya. Hindi natin pwedeng hayaan ang sarili natin na kontrolin ang emosyon na nararamdaman natin. Sa halip, tayo dapat ang matutong kumontrol nito. Yun yung eksaktong ginawa ko na magdesisyon akong palayain ang sarili ko ng tuluyan, pero hindi ko pa rin nagawang kontrolin ang nararamdaman ko na unti-unting nahuhulog sa iyo, Sofia. Ha? Anong sabi mo?
nang unang beses kitang nakita at mas nakilala, sobra mo talaga ako napabilib. Kaya nga hindi na rin ako noon nagdalawang isip pa na makapagkita sa'yo ulit. Bukod dun, hinayaan mo lang ako magkwento ng mga nararamdaman ko at hindi mo ako hinusgahan. Tapos sa huli, napagtanto ko na pareho lang din tayong nawalan at patuloy na hinahanap ang lugar natin sa mundo at sa buhay na to. Hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman, pero gusto ko pa rin subukan. Kaya nga, naglakas loob na rin ako ngayong magtapat sa'yo. Kahit na wala akong kasiguraduhan sa isasagot mo. Ayoko na rin kasing matakot. Gusto ko nang sumubok. Kung mabibigo man ako, at least hindi ako basta sumuko. Ako nga ang mas napabilib mo, Eric. Kasi muli ko nakita sa iyo yung sarili ko noon. At tama ka naman sa mga sinabi mo. Dahil ako rin mismo, gusto ko na rin maging totoong masaya. Kaya, oo Eric, pumapayag ako. Subukan natin. Totoo ba yan? Oo naman. Tung mukha akong to, mukha bang nagbibiro to? Thank you, Sofia. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Ay, ngayon lang. Paano nung nakaraang labas natin? Pati yung mga nakaraan pa. Alam mo, isa yan sa mga nagustuhan ko sa'yo. Yung pagiging kalog mo. Huwag ka kasing masyadong seryoso. Madrama na nga ang buhay tapos ganyan ka pa. Sige ka, tatanda ka kagad niyan. Papadudot, pareho po kaming nawalan ni Sofia. Pero pareho rin naming natagpuan ng isa't isa pagkalipas ng mahabang panahon. Alam ko na mga sandaling aminin ko sa kanya ang nararamdaman ko ay handa na po akong subukang umibig ulit. Kaya nga hindi nagtagal ay sinimulan ko na siyang formal na ligawan. Naging kami, oo, at mas lumalim pa nga ang pagmamahalan namin. Pagkatapos ay hindi na rin po ako naghintay ng mahabang panahon para iayain siyang magpakasal. At nitong July 2021 lang ay tuluyan na po kaming nag-isang dibdib. Mahal ko si Leonor pero mahal na mahal ko si Sofia. Si Leonor ang nakaraang ko at si Sofia naman ang kasalukuyan at habang buhay ko. Alam ko sa ikabuturan ng puso ko na masayang masaya ang dati kong kasintahan saan man siya naroon ngayon dahil hindi ko piniling ilugmok ang sarili ko sa kalungkutan. At kahit na naging mapaglaro noon ang tadhana sa akin, eto pa rin ang dahilan kung bakit masayang masaya ako sa ngayon dahil ipinakilala niya sa akin ang asawa ko. Papadudot, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ng buhay ko. Sana kahit papaano ay nakapagdulot po ito ng kilig, lungkot, saya at inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eric. Kapag may mga nagsasarang pinto ay meron namang nagbubukas. Hindi ibig sabihin na malungkot ka ngayon, hindi ka na magiging masaya. Mga kabarangay, pagkatapos po nating bigyan ng panahon ang pagod nating puso na maghilom, piliin po nating ialpas ang sarili natin sa gapos ng kalungkutan. Hindi natin deserve na habang buhay na matali sa nakaraan. Ang mga tao, sitwasyon at pangyayari na naganap na ay mananatili na lang nating aral sa buhay na dadalhin at magagamit natin habang nagpapatuloy tayo sa ating paglalakbay. Walang masamang umibig ulit matapos nating mabigo sa una. Pero unahin muna nating mahalin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpili na maging masaya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Maraming salamat po mga kabarangay. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.